Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Miyerkules sa ika-31 linggo sa karaniwang panahon. At sa ating ebanghelyo, narinig natin kung ano ang aasahan at hihingin sa isang alagad na magsasabing, "Gusto kong sumunod at maglingkod sa inyo, Panginoon." Hindi ito, sabi nga ng matatanda, katulad ng kaning mainit na kapag isinubo at napaso, iluluwa. Kinakailangan ito'y pinagdasalan at pinagnilayang mabuti. Hindi maaaring ang paglilingkod ko ay doon lamang sa mga pagkakataon na gusto ko yung ginagawa, na gusto ko yung nangyayari, na nandoroon ang aking mga kaibigan at ang mga taong gusto kong makasama. Maglilingkod ako kasi nahihiya ako doon sa nag-anyaya sa akin. Hindi ko siya mapahindian. Ang paglilingkod sa Diyos ay nangangahulugan ng pagtalikod sa sarili at pagsisikap na magpasan ng sariling krus araw-araw. Sapagkat malinaw, ang isang tunay na lingkod ay makikilala sa pamamagitan ng krus. Kung ang Panginoong Hesus na pinaglilingkuran ay nakapako sa krus, ganoon din dapat ang gustong sumunod at maglingkod sa Kanya. Malinaw na siya'y dapat matutong magpasan ng Kanyang krus araw-araw at sumunod kay Jesus. Kaya napakahalaga ang pagninilay, ang pananalangin bago magdesisyon na sumunod at maglingkod sa Diyos. Di ba yan din ang sinasabi sa Ebanghelyo? Kung ikaw ay isang hari na makikipagdigma sa kabilang kaharian, dapat maupo ka muna, makipagpulong ka sa iyong mga general, sa iyong mga pinuno, pag-usapan niyo yung atin bang kakayahan ay kayang ipangtapat sa kalaban, na kapag tayo ay nakipaglaban, siguradong tayo'y mananalo. Kailangan mo ng pagplanuhang mabuti, pag-usapan. Kailangan mo na talagang pagnilayan at pagdasalan. Kaya nga diba, dito sa ating dambana, ang mga pipiliin para maging lingkod ng dambana ay hindi basta-basta yung popular, yung iboboto dahil sikat, yung iboboto dahil may impluensya, yung iboboto kasi matagal na siya. Hindi po ganoon ang pamamaraan natin ng pagpili ng mga makakasama natin dito sa dambana sa paglilingkod. Ang pamamaraan ay sa pamamagitan ng pagninilay at pananalangin. At matapos magkaroon ng pagpili, makakatanggap ng sulat ang napili at siya naman ang magdarasal. Yun bang posisyon, yun bang responsibilidad na ibinibigay sa akin sa biyaya ng Diyos ay talagang kakayanin ko? Kababaang loob ang kailangan para tanggapin ang responsibilidad. Kababaang loob ang kailangan upang sa kabila ng aking kahinaan, kakulangan,
kasalanan, ako'y tatanggap ng responsibilidad sa simbahan. Kaya mga kapatid, ito ang napakagandang paalaala ng ating ebanghelyo ngayon para sa atin. Hindi biro ang sumunod at maglingkod sa Diyos. Ito'y pinagninilayan, pinagdadasalan, sinisigurado na ang paanyaya ay mula sa Diyos at hindi lamang mula sa tao. Amen.